Formal nang inilunsad ngayong araw na ito ang bersyon ng kampanya ng pambansang pulisya kontra iligal na droga. Matapos pansamantalang ipatigil ang operasyon ito upang magbigay daan sa paglilinis sa kanilang hanay mula sa mga police scalawags. Pagtitiyak pa ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na ang mga pulis na bubuo sa bagong unit na ito o yung Anti-Illegal Drugs Group ay walang record ng katiwalian. Detalye mula kay Joy Gumatay. Joy. The second time around, itong si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa umaasa na Oplan Double Barrel will be more effective, more intensified, and less bloody the second time around sa muling paglulunsad ng kampanya ng pambansang pulisya kontra iligal na droga. Kung babalikan natin, Alex, panandali ang pinahinto ni Pangulong Duterte ang Oplan Double Barrel para mabigyan nga ng panahon ng PNP sa pagsasagawa ng internal cleansing na di umanihad lang sa matagumpay na paglaban sa kalakaran ng iligal na droga sa bansa. At ngayon nga, inanunsyo ni PNP Chief Bato na handang-handa na sila para sa Oplan Double Barrel Alpha Reloaded. Ang pinaigting na kampanyang ito ay nahati sa dalawang bahagi. Ang una dyan ay nakatutok sa pagsasawata sa mga high-value target drug personalities, habang ang pangalawa naman ay sa reformed Oplan Tokhang, kung saan imbis na mga pulis, mga opisyales ng barangay at mga kinatawan ng simbahan ang kakatok sa bawat bahay para hikayatin ang mga drug users at drug pushers na sumuko na at pumasok sa rehab centers para makapagbagong buhay. Binigyang din naman ni PNP Chief na responsibilidad ng local commanders na pangasiwaan ang lahat ng aktibidad na may kinalaman sa Oplan Double Barrel sa kanilang lugar. Ibig sabihin ay mananagot ang mga ito sa oras na may maganap na hindi inaasaang insidente sa kanilang balwarte. Samantala, taas noon namang ipinakilala ni PNP Chief ang pinakabagong pinuno ng Drug Enforcement Group na ayon sa kanya ay palaban, walang kinatatakutan at higit sa lahat ay walang record ng kalokohan. Ito ay walang iba kundi si Senior Superintendent Graciano Mijares na Tubong Mindanao. Nangako si Mijares na gagawin niya ang lahat para maiwasang maulit muli ang mga pagkakamali ng pambansang pulisya sa unang bahagi ng Oplan Double Barrel. Nikayat naman ni Mijares ang publiko na ipagbigay alam kaagad sa otoridad kung mayroon silang kilala na mga nakikibahagi pa rin sa kalakaran ng iligal na droga sa bansa. Gamit ang mga numerong ito para sa Globe users 0917-895-0544. At para naman sa ating mga kababayan na smart users, gamitin lamang ang 0998-999-2286. Isa pang pag-uusapan natin ngayong umaga, umpisa na ulit yung Oplan Tokhang ng Philippine National Police. Kaya doon sa mga adik-adik dyan, ay mga nagbebenta ng droga, tago-tago muna. Baka kayo'y maabutan mamaya. Iiyak na naman ng mga magulang ninyo, asawa niyo, ay, napakabait din bang asawa ko, bakit niya binaril? O yung nanay, ay, napakabait itong anak ko, bakit niya binaril? Nandito lang nakaupo sa labas ng bahay, may hawak-hawak na sachet ng shabu, ay! Hindi nyo alam, nay, hindi mo alam, misis, yung sideline ng mister mo, ng anak mo, na nagtitinda ng droga. Kaya sasabihin mo, mabait. Lahat naman ho ng tao mabait. Pagtulog. Ultimo yung mga ibinitay na dati. Naalala nyo yung si Leo Echagara, yung na lethal injection, mabait din ho yun. Tanungin mo yung nanay niya. Lahat ho mabait. Ang masama yung gobyerno. Ayan yung sinasabi ng human rights. Ang masama ang gobyerno. Yan ang sinasabi ng mga civic rights. Masama daw yung Duterte. Mababait yung mga namamatay. Ay, walang kasalanan yan. Bakit? Bakit yung pinatay ang anak ko? Nakatayo lang dyan sa labas. Nag-aantay ho kasi ng customer yon. Kayo naman. Paikot-ikutin nyo pa tayo. O luman tugtugin na ho yan. Para namang hindi ho ako nakatira sa Pilipinas. Anyway, isa pa sa pag-uusapan natin yan. Pero pangako po ni General Bato de la Rosa, hindi na raw magiging madugo ang Oplan Tokhang. Kasi nga, aalisin na raw yung mga iskalawag. Bago na. Yun ang sabi ni General de la Rosa. And of course, ngayong araw po, mag-uumpisa yung Oplan Tokhang
ibabalik na po ulit ni General Bato de la Rosa. Yung mga nanay, mga misis, pagsabi-sabihan niyo po yan, yung mga mister ninyo, mga anak ninyo, yung mga tumatambay ng hating gabi, nawawala pag gabi, baka may mga delivery ho yan, baka madaanan po ng tukhang yan, at magsisihan na naman tayo, may, ay, Diyos ko, mabait yung anak, bakit niyo pinatay? Bakit niyo pinatay? Minsan yung nagbabalita, gustong sumagot Nay, bakit naman ho? Kasi alas 2 na madaling araw, nakatayo pa yung anak niyo dyan sa labas ng bahay. Bakit po nagmumotor yan ng alas 3? Wala namang pasok po yan. Wala, pinatay lang, pinasok nila. Sabi na kasi tumigil. Ayaw tumigil. Ayun ang natukhang. Pag-uusapan natin itong Oplan Tukhang. Ano ba ang mga parameters ng Oplan Tukhang? Anong pinagkaiba nito sa dating Tukhang? Ito raw, hindi naman dugo, sabi ni General Bato. Paano kung nadaanan ng pulis nagbibenta ng shabu dyan na madaling araw? Alangan ba naman hindi huhulihin ng PIDEA, ng PNP? Tapos, oy, mga nanay, mga misis, yung mga kaanak ninyo ng mga nagtitinda ng droga, mamayang gabi, sabihin ninyo, matulog na maaga. Baka pag nabaril na naman, gano'n na naman, makikita natin sa mga news. Ay, napakabait ng asawa ko. Bakit yung pinatay? Bakit yung pinatay? Wala namang ginagawa. Yung misis naman, Diyos ko, ang dami mga papakainin nito. 4 yung anak ko namin, mga maliliit pa. Pagbukas mo ng pala doon napatay, may hawak na 2 sachet ng shabu. Anak ng kordon. Yung tatay naman, matanda na po yung tatay namin, 70 na, hindi na pwede magtinda ng droga. Pagtingin mo sa ilalim ng unan, anak ng baka, may 5 sachet ng shabu. Anong tawag mo doon? Ay, naku, Diyos ko po. Hindi yun. Lahat ng mga yan naman, mabait yung kanilang kaanak. Ang masama yung Pangulo at saka yung PNP. Kaya nga, napapaniwala nila human rights, civic rights, mga uto-uto. Audrey, kinumpirma ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na mayroong binuong bagong anti-illegal drug unit at ito ang PNP Drug Enforcement Group o PNP DEG. Or yung tinatawag nilang PDEG. Okay, para pag-usapan niya, makakasama po natin ngayon si Police Chief Inspector Kimberly Molitas, ang spokesperson ng NCRPO. Ma'am Kimberly, welcome back. Good morning. It's good to be back. You have a very nice studio. Ang ganda na raw ng Bago na studio siya. natin, nag-improve na po talaga. Ma'am, tanong namin, paano po ba itinalaga ang mga kabilang sa PNP Drug Enforcement Group? Una, selection process muna dahil alam natin lahat na nabuwag yung dating AG at ngayon ang gusto natin gawin, lagyan siya ng bagong komposisyon na merong mas striktong selection process para masigurado natin na hindi na siguro maulit-ulit yung nangyari nung huling group natin na kung saan ay talagang buong unit na nabuwag dahil nga may nagkaroon ng issue dun sa pagkamatay ng ating isang foreign national. Well, eto nga po, nagkaroon din ng internal cleansing ang PNP. At yun din, magkakaroon din po kayo ng pagpili na Yes. mabuti o pagsala nito magiging miyembro nito. Pero paano nga po ba yung prosesong yon? Ano po ba yung tinitignan dito ng inyong division kung paano sasalain itong mga individual na ito? Well, titignan natin yung kanilang reputation, service reputation una, and then yung kanilang expertise, dahil importante yan sa drug enforcement group kakaiba kasi yung function na we have undercover work, we have both covert and overt operations. Tapos kasi hindi lang tayo ang mag-ooperate, kasama din natin ng ibang ahensya, lalo na yung ating Philippine Drug Enforcement Agency, dahil sila talaga yung mamumuno dun sa ating operations. Hindi tayo yung primary agency para dun sa anti-illegal drug operations natin. Magiging kasama lang tayo ng Philippine Drug Enforcement Agency para dun sa pagtugon sa problema natin sa illegal na droga. So, kailangan yung ating mga magiging operatiba ay marunong dun sa ating mandato sa pagpapatupad ng ating batas against illegal drugs. Tapos kailangan yung kanilang reputasyon sa serbisyo namin sa PNP ay malinis. Kasi very
ano bang pwedeng term na gamitin dun sa ating illegal drugs? It's a very tempting ba? Tempting siguro yun yung tamang Yung tamang pera term, kasi no? dito malaki. Kasi it's a luxurious business. Correct. Siyempre it has a lot of money involved. At syempre yung ating mga drug lords at ating mga tao na involved sa illegal na droga, magagaling na rin yan, marunong kung paano manuhol, tsaka alam na nila kung sino yung kung paano yung sistema ng gobyerno natin. So we have to have a drug enforcement group na talagang matibay din yung paninindigan against illegal drugs. Ma'am, ano po magiging kampanya ng PDEG? Same pa rin po ba rin yung process nila na yun? Kakatok, yung sa Oplan Tokhang? Ano po yung magiging process yung na yun? kasing double Oplan, double barrel natin, hindi naman natin pwedeng itigil or pigilin yung ating mga kababayan kung gusto nilang mag-surrender sa gobyerno para magkaroon ng bagong buhay. Hindi naman yan din parang itinigil. Wala naman pong pinag-utos ang ating presidente na itigil yung pagtanggap natin mga kababayan natin kung gusto nilang magbagong buhay. So, if kung lumalapit sila sa atin, sa ahensya natin, tinatanggap pa rin sila. Tapos they go through the procedure of what we have done before, background check, tapos isasubmit natin sila sa local government unit at saka dun for assessment purposes. So, ganun naman yun. Ngayon lang ang pagkakaiba din, as ordered ng ating chief ng Philippine National Police, i-involve natin yung ating priest, yung ating mga chaplains. Kasi lahat naman ng unit natin sa PNP, meron tayong chaplain talaga. They're also ranked officers. Hindi naman sila civilian mga ranked police officers din sila with the rank of captain and above. So, kagaya sa amin, sa National Capital Region Police Office, si Police Superintendent Ponsaran yung aming chaplain. And just to reiterate, na bago pa na-ideklara yan ni Chief PNP, ni Sir De La Rosa, talagang meron kami mga procedures for our moral recovery, ethics building, meron kaming The Way to Happiness program, meron kaming visit si Father Ponsalan dun sa ating mga distrito na kino-cover niya dito sa NCR para siguraduhin na yung ating mga kapulisan ay magkaroon ng awareness. Kailangan din natin ng pagpapaalala every now and then. So, ginagawa yun ni Father Ponsalan even before the declaration ni Chief to involve yung ating chaplains for the campaign. Well, ang balita po namin last week, itong Oplan Tokhang, bagamat hindi na nga ipatutupad, meron pa rin daw mga kakatok sa mga pintuan ng mga drug lords. Ito na ngayon yung mga barangay chairman or mga kagawad. Pero ito po ba'y sasamahan din ng PDEG? Oo, normal kasi na pagka kumatok ang mga LGUs natin sa mga bahay, may security talaga So, involved pa rin yung ating line units, yung ating mga precinct commanders, nandyan sila mga station natin, station level natin ng mga police nandyan din. To ensure din yung security of both. Hindi lang naman yung ating mga kakatok, kundi yung mga kakatokin din. So, we want to make sure na it's secured. And of course, siguraduhin natin na tama din kung sino man yung kinakatok ng ating mga LGUs. Dahil yung list naman sa kanila rin galing yan But of course, we also go with them to make sure that they're the right person and the right house na katukin ng ating mga LGUs. Okay. Bilang panghuli, ma'am, paano po makikibahagi yung ating mga kababayan, yung mga community, o yung mga pangkaraniwang tao kung may nalalaman sila na may involved na sa illegal na droga sa silang kapitbahay? Yes, tama. Importante yan, lalo na ngayon na mas gusto natin paigtingin, mas gusto natin palakasin. Kailangan natin ng mas maraming information to ensure and na yung mga taong nasa listahan natin at yung mga tao na aarestuhin natin ay sila yon. Kung meron silang information na hindi sila comfortable na pumunta sa atin in person, mag-text po sila dun sa ating 2286, yan po yung text PNP, Bato. Tapos meron po tayong hotline sa National Capital Region Police Office sa pamumuno ng amin. 0915-888-8181. And meron po tayong Facebook kung gusto nilang i-reach tayo via social media at ncrpo@gmail.com. So, ipinag-uutos po in-announce naman po na ating regional director, si Police Director Oscar Albayalde, na bukas yung tanggapan na lahat ng kapulisan natin sa NCR para tanggapin yung mga information na manggagaling sa ating mga kababayan at binibigay natin yung seguridad na safe sila pagpunta nila sa atin.